Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na Escudero nagsalita na VP Sara Duterte nagulat, inutusan na korte, pinadalhan na ng subpoena. So, bago natin simulan para Boss Balita TV, suportahan nyo yan. Tap to syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin po. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganang pamagat ng video ito, Escudero nagsalita na VP Sara Duterte nagulat, inutusan na ng korte, pinadalhan na ng subpoena. So, ewan ko lang sa inyo men kung ano yung mararamdaman nyo dito. Basta medyo para sa akin, ano na talaga to. Getting into my nerves, something like that. So, Boss Balita TV Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Kakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, inutusan na Korte Suprema. Ayon sa nakalap nating impormasyon, inutusan na si SP Escudero na simulan na ang impeachment ni VP Sara. Maraming congressman kasi ang nagrereklamo kung tutuloy ba o hindi, pinadalhan na ang VP ng subpoena. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, inutusan na Korte Suprema. Grabe talaga tong impeachment na to. Ang gulo-gulo natin. Anong tanong muli? Walang assurance. Assurance na tutuloy ang trial ng impeachment sa 20th. Kasi may sabi niyo sa possible. Ang problema ko dun sa tanong na yun, kasi ang lalabas niyan, walang assurance na tutuloy eh. Hindi nga ganun yun eh. We cannot bind the subsequent Congress. That's all I'm saying. The next Congress can decide in the same manner or in a different manner. Hindi ko sinasabing walang assurance na... Depende sa next Congress kung ano yung gagawin nila. Bakit inintay pa? 'Di ba? Na tumawid. Hindi dapat sana last month sinimulan na agad yung impeachment. Wala lang, para sa akin lang naman yun. Bahala kayo dyan. Hindi tutuloy. I'm not saying that, ha? You're asking questions within the realm of possibilities, eh. You're asking, posible ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin imposible. Kasi posible naman talaga. But you cannot quote me and saying na posible hindi naman tuloy. Kasi hindi. In the realm of possibilities, everything is possible. But you also cannot assure that the trial will happen. Pero si Senate President Cheese Escudero ngayon, medyo may na siya, ha? May pagka Duterte, something like that. 'Di ba? Kasi nakita ko sa balita ng UNTV yata yun. Parang siya, namumulso siya ng boto ng mga senador from Duterte block. Kasi I think gusto niyang siya pa rin yung maging Senate President. 'Di ba? So, parang pala to, parang last minute magagaya siya kay Senator Amy or Senator Camille Villar. 'Di ba? Na from Alianza, last minute biglang nag-Duterte. So, I think ganun yung route na dadaanan niya. Ewan ko lang. Because he can decide. In the ordinary course of events, it should. Unless, magkaiba yung tutuloy kung gusto nila sa tutuloy kung ayaw nila. Hindi tutuloy kung ayaw nila. Magkaiba yun. Bakit magkaiba? In the ordinary course of events, it should. Unless they decide otherwise. Para sa akin, same pa rin yun. Yung sinabi niya nung una, tapos sinabi niya yung pangalawa. Nagkaiba lang ng words. Kung hindi sang-ayon yung isang panig sa gagawin ng Senado, malaya silang makakaakyat. Ganun naman yung sistema natin, di ba? Whatever the Senate decides by a majority vote, if you disagree with it, you can question it before the courts. That's how our system works. Hindi naman ito nakukuha sa pilitan. Hindi naman pwede magbotohan ng Kamara para pwersahin ng Senado gawin ng isang bagay na ayaw gawin ng Senado. Which is ang pangit kapag ganun. 'Di ba? Kasi yun nga, anong purpose ng mga ebidensya kung in the end sila lang din pala yung masusunod. In short, parang nagiging na lang, palakasan na lang ng kapangyarihan, palakasan na lang ng grupo, palakasan na lang ng party, 'di ba? Ay nako. Ang isang panig, may nilalabag kaming batas o probisyon ng saligang batas, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema at questionin ito. Pero sa ngayon, puro posibilidad lang yung pinag-uusapan at tanong ninyo. Sinasagot ko na nakita natin nangyari yan noon. Sa kalagitnaan ng impeachment, di ba? Yung panahon nga ni Pangulong Estrada, nag-withdraw yung prosecutors. Natuloy ba ang impeachment? Hindi. Sa dulo, in-archive na nga lang yun kasi ayaw na magpakita ng prosecutors. Pero ang must, sir, ang must is mag-convene kayo sa impeachment court before you adjourn. Kailan, anong year ba yung EDSA? 2001? O tamo, tapos nag-election din nun, nalala mo? So, hindi na pag-usapan kung tatawid
dahil nag-withdraw na. Nag-EDSA at nag-withdraw na. Pero yung pinag-uusapan nyo ngayon, di ba? Tutuloy ba pag nag-resign? O bakit ko natanggal? Di ba nakatakbo pa nga uli si Pangulong Estrada? Kasi hindi nagdesisyon nun na hiwalay yung issue ng perpetual disqualification sa pagkakatanggal sa pwesto. So we're basically facing the same issues over and over again, but we've seen it happen already, so we shouldn't be surprised at some of the surprises we should be seeing in the next couple of weeks or months. Happen already naman na pala eh. Hindi dapat madali na lang. 'Di ba? Kasi may basihan na. Eh bakit ngayon parang nahihirapan ba kayo sa pag-intindi ng forthwith na yan? Ang gulo din ano. Yes. Mas na mag-convene kayo sa impeachment court para yung next Congress doon sila mag-decide kung tutuloy o hindi. Yun ay isang ayon sa rules namin. Sa pagkakaunawa ko din ng rules namin. Di ba nga, opinion din ni Senator Coco, tutuloy ito hanggang sa susunod. Ang opinion naman ng iba ay hindi tutuloy. Di ba? Kanya-kanya ng opinion yan. Pero sa dulo, ang susundin kung may magmosyon sa bagay na yan ay ang mayoriya ng Senado. Yung hindi sang-ayon sa magiging pasya ng Senado, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema para bigyang linaw yung issue nito kung may paglabag nga ba o wala. Pangit nga yung ganyan na parang may mayoriyang sinusunod. Dapat sana kahit 3 senador lang yung gusto na magkaroon ng impeachment, buksan agad. Hindi ba? Dapat ganyan ba? Kasi hindi naman nila uusigin na i-impeach yung tao kung mahina yung ebidensya eh. Kaya nga umusad siya from Congress, di ba? Kasi may katibayan talaga siya. Tapos kapag ka nandyan sa Senado, mayorya yung masusunod, anak ng teteng. Parang nabaliwala tuloy yung mga ebidensya. Di ba? Parang lang yan eh. Kunyari yung mga pulis, na sila, meron silang may kumukontrol na negosyante sa mga pulis, kunyari lang to, 'di ba? Kapag may magreklamo sa barangay, 'di ba? Tapos napatunayan na, uy, ito mabigat talaga tong ginawa nila. So ipapasa namin to sa pulis. Pagdating dun sa pulis, wala na. Di na mabibigyan ng hustisya kasi parang hinawakan na yung pulis eh. 'Di ba? Na parang kahit anong gawin mo, wala na, hindi talaga uusad yung isasampa mo sa kanila. Parang same lang din dito sa impeachment na parang nasayang lang yung mga ebidensya na nakalap dun sa Kamara. Kasi pagdating sa Senado, wala. Paramihan na lang. 'Di ba? Very valid. Lang po from House. Kasi nga daw nasa Constitution yung fourth wave. So habang nauusog yung pag-convenio, hindi raw po ba nagva-violate na kayo sa Constitution, SP? Hindi. Pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa Ligang Batas. Meron na nga, gaya ng sinabi ko, meron ng 2 pending na kaso sa Korte Suprema na dinala ng magkabilang panig. Yung isa gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kampo ni Vice President Sara. Yung kabila naman na nagsusulong, nag-file ng petition for mandamus para pilitin kami na mag-trial na nung process pa. So these matters are pending before the Supreme Court. They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing. There are pending cases in the Supreme Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we think best. Pangalawa, ibabalik ko na naman. Yung mga prosecutor na congressman na nagrereklamo ng forthwith immediately, sila nga mismo hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately i-refer ng SecGen ang lahat ng impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung ang mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Diba? Sabi nila pareho Forthwith hanggang ngayon, forthwith pa rin yung usapan. Tapos sabi niya naman kanina, 'di ba, na parang nangyari na to, paulit-ulit na lang tong mga ganito. So dapat may basihan na sila, 'di ba? Sasabihin naman nila na recess pa kasi namin. Tapos ngayon, may isang opinion naman na sinasabi nila na nakadepende na lang yan sa sa next Congress kung itutuloy ba nila or hindi or whatsoever. Kung anong yung mangyayari, di nila alam. Eh di dapat sana bago pa yung palitan ng Congress, sinimula na yung impeachment agad. 'Di ba? Like sapilitan talaga kayo na mag-start ng Senate session kahit na naka-break kayo kasi importante 'yun eh. 'Di ba? Kasi parang yun eh, naghahabol kayo ng deadline. Wala lang. Parang labas kasi niyan, parang pinapatay yung oras pa. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar, madaliin kami ngayon. Kasi mas mabigat yung case na constitutional provision. Oo, pero nakalagay din nga doon sa fourth trial must commence. So, babalik ko sa iyo.
ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene, makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yon. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo nun, ng mga panahong yun. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin, Sino yung naniniwala sa sinasabi niya, no? Or agree ba kayo dun sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero? Or nakukulangan kayo? Or hindi kayo satisfied? Comment nga kayo sa baba. Kasi parang ako nagugulahan ako sa mga pinagsasabi niya eh. Parang wala siyang ano eh. Ewan ko kung anong tawag dyan. Parang walang salita ba yung tamang term or something like that. yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. Sir, yung categorically, sir, can you say na yung decision niyo today has nothing to do on the importing of votes for the Senate presidency of the 20th Congress? I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do with that. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Pero sir, nanliligaw na ba kayo ng support sa mga kasamahan niyo? Kasi some are saying na may nangingi na ng support nila dun sa mga vying for Senate presidency. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananaw tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. So for now, tatlo kayong contenders, sir, for Senate. Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan. Next week, next month, isang araw bago. Kaya nga, So, ito din yung pangit na side eh. Kasi, yun nga, may mga nag-uusap na, and then, yun, magugulat na lang tayo. May mga hinihingi na palang pabor yung iba. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo dati, nung binuksan ni Senator Amy Marcos, yung illegal arrest daw ni FPRRD, parang nasa-sense na natin yun na may something kapalit yun. Kahit na sinabi ni Senator Amy na, ay, hindi ako nagpapabango dito sa mga DDS. Pero kita nyo naman, after talaga or last minute talaga, 'di ba? Biglang inendorso ni VP Sara. So nagkataon lang ba 'yon? Kasi for me, ang hirap namang paniwalaan na nagkataon lang 'yon. 'Di ba? Na parang ano 'yon, in-appreciate agad. So same lang din dito kung halimbawa yung labanan nila is about sa Senate President, 'di ba? So syempre yung kakausapin nila, may mga Dutertes diyan eh, mga Duterte Black. 'Di ba? Meron din sa alyansa, meron din sa gitna. So yun yung kakausapin nila. For example, kunyari si Senator Chis Escudero, gusto niya ng boto from Duterte Black. Kakausapin niya. Makukuha ko ba yung boto niyo? Sasabihin ng mga senador na Duterte Black, depende. 'Di ba? Depende kung ito, kaya mo ba tong gawin? Iboboto ka namin. So parang may ganung ano pa rin talaga. May ganung sistema pa rin ano. Which is ang pangit. Kasi mas lalong gumugulo yung bansa natin eh. Na 2 buwan nating pag-usapan, pagdebatihan at may maapektuhan pa tayo pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon. Sa susunod na 2 linggo, doon muna ako tutuon ng pansin. Diba? Tsaka medyo nakakaaning lang din kasi yung impeachment talaga yung hinuhuli. Kaya yung alam naman nila na parang magko-conflict nga siya, 'di ba, sa 19th Congress at saka sa 20th Congress. So bakit yun yung pinapahuli nila? Eh yung mga ibang trabaho nila dyan, wala namang tatamaan dyan eh. Di ba? Pwede namang madili yan ng 1 buwan or whatsoever. Pero itong impeachment, parang ano kasi siya eh, nahahati kasi siya eh. Kasi kung sasabihin naman nila na ano, edi dapat dati pa, sinimula na. Tapos ngayon, parang ang tagal pa rin simulan. Parang hinihintay yung next batch, yung 20th Congress. Di ba? Tapos kapag doon na pag-uusapan yung impeachment, magugulat na lang tayo. Meron ng mga conflicts. Di ba? Kakainis. Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin nyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? Mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Ulitin ko. Walang nakaschedule pero kung may magbumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ang saling lahi, yung mga pinag-uusapan ng Senado ngayon. Na nalista niyo sa red, kaya bang matapos? Pero yung target nyo na by October, magkaroon ng botohan, doable pa ba yun? Oo.
naniniwala akong kaya pa rin yun dahil 7 articles of impeachment lamang yan at mahabang panahon na rin ang binigay 7 article of impeachment lamang yan. So since niyayan mo yan, so parang konti lang or parang ina-underestimate nyo lang. Bakit ayaw bang simulan agad? Di ba? Para magkaalaman. Kasi for me, kahit yung dalawa lang sa nun, medyo mabigat yan eh. Di ba? Tsaka umaasa din ako sa gagawin nila dito. Nila Senator Risa Hontiveros kasi I think solid talaga yung gagawin nila dito kabilang panig para maghanda. Sinabi ko na noon, kung magpapatuloy ang pagdinig at trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara at kunin ang mga ebidensyang kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. Kapag walang court ruling, tuloy yung mga proseso. Oo, dahil wala namang TRO na ini-issue ang Korte Suprema o mandatory injunction para sundin namin. Sir, Senator-elect Soto criticized the fact that you made the decision unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Which decision? Yung sa impeachment po, sa delay po Which natin. decision? Delaying the Which nga? Yung 2 o yung 11? 11. Hindi oh. Hindi oh. 11. Alin? Which one? Both. I don't think so. Which one? 11. I don't think so either. Ay, yung two, this ano, sir? Parang nanganing lang tatanong tapos kapag sinagot, I don't think so, I don't think so. Sagutin na lang ng diretso. Anyway, Kasi sir, sabi niya, it can be, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, recess kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is supreme. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind. Ano man ang pasya namin, iba ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho. So sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon nito because we operate under that principle that plenary is supreme. Ano? Hindi. Yun yung desisyon hanggang baguhin. Hindi nakahangan tawag doon. Yung authority na kayo yung nag-decide muna na mag-move from June 2 to June 11, nasa Senate Rules yung SP na nasa authority niyo po yun na nakapag. Tapos sino yung nagbago niyan na from June 2 ginawang June 11? Kaya dahil sa mga pinagagawang ganyan, parang nawala na ako ng tiwala na matutuloy yan sa June 11 eh. 'Di ba? Baka sasabihin na naman nila, o sa June 20 na to. O sa June 30 na to. 'Di ba? Or sa July na to. Anak ng tete, no? Dinidelay masyado Na impeachment rules. Hindi nag-distinguish kung naka-break o hindi. Hindi kaya magkaroon ng You have the rules with you. Nakalagay doon. Baguhin ng plenary. Unless baguhin ng, hindi until unless baguhin ng plenary. Nandun sa picture, 17 out of the 24, dyan sa picture yan, mag-carry over to the 20th Congress eh. So, kung ano man yung magiging decision nyo, you have the number to sustain it sa 20th Congress. Depende. Yung boto naman kasi minsan nagbabago, depende sa kalagayan ng panahon, depende sa lakas ng hangin o hina ng hangin o lakas ng ulan o hina ng hangin o init ng panahon. So depende, hindi ko pwedeng sabihin ganun lang yun. Tingnan mo na yung mga picture. Yes. Nagbago yung komposisyon dun sa mga senador. Nagbago po ba yung pasya nila after ng election? Ano po ba yung... Hindi ko alam, malalaman natin sa pagbubukas ng Senado ngayon. Pero base sa mga nakakausap ko, nagbago ang posisyon tungkol saan? Sorry. impeachment? Ano tungkol sa impeachment? Mag-aangwit or kung gusto nyo kanila or hindi. Hindi namin napag-usapan yun. Tawa lang Nainis talaga ako sa mga ganyan-ganyan Hindi ko tinanong yung tanong na yun sa kanila. Sir, sabi po ni Congresswoman-elect De Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po. Okay. Hindi ko ito'y pagpapasya ng Senado. Okay, wait lang, balik natin. Pakinggan natin ng mabuti kung paano niya ilulusot ang tanong na ito. 'Di ba? And then kayo na lang bahalang humusga kasi para sa akin talaga nabibitinan talaga ako sa mga paliwanag nila. Parang may something. Sorry na lang sa kanila kung yun yung nararamdaman natin Kasi para sa akin talaga kung hindi pa rin tumatuloy this coming June 11. Ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang. Formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial, lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara o ang nasasakdal. SP? What happens pag hindi
nagbigay ng Nakangiti nga eh. paano pag hindi na padala ng answer si VP sa articles of impeachment? May nakalagay sa rules niyan at mag-suppletorily applicable din ang rules of court. Hindi siya i-declare in default. Anytime pwede siya mag-appear. And a plea of not guilty will be entered in her behalf and the prosecutors will proceed with the presentation of evidence in absentia. But the Vice President at any point in time can send her representatives to represent her in the trial. Ano sa diba magpapadala siya ng mga to answer the articles of impeachment? Pag hindi wala siyang answer. Ganun nga, maglilipas yung panahon and then magpo-proceed lamang yung presentation ng evidence ng prosecutors when the trial commences after a plea of not guilty will be entered in her behalf. Kasi kung hindi siya sumagot... Sana matapos lang siya ng 3 days or 1 day. Like, rekta agad ba para matapos na tong problema ang to par? O hindi rin magpapadala ng abogado. So kahit walang abogado, on behalf of her, in her behalf rather, mag-e-enter ng plea of not guilty. SP? Sinabi ni VP na gusto niya bloodbath. Hindi para sa akin na komentaryohan din yun dahil upo kami bilang isang impeachment court kung sakasakali. Well, may point naman. Pero, ewan ko. Wala lang. Ang bahagi siguro lamang yun ng ingay ng politika Being safe. na naririnig natin mula sa magkabilang panig. May mga ganun. Ibang ingay ng politika yun ha. Para sa akin, hindi tolerable yung ganong ingay ng politika eh. Maiintindihan ko pa eh kung magbabatuhan lang ng issues. Like for example, sasabihin ni VP Sara na ano ba yung 20 pesos kilo na bigas mo? Bakit ang tagal? Tapos sasabihin naman ni PBBM na ano ba yung confidential funds mo? Yan, maiintindihan ko pa na dala lang yan ng politika. 'Di ba? Hanapan talaga ng baho. Pero yung iba na biglang babanat na ng ipapatsugi ko kayo. 'Di ba? Ibang usapan na yun. Pero sobrang labo. Mga salitang binibitawan yung prosecutors na iba't iba ding mga pananaw kaugnay sa impeachment trial ginagamit ang iba't ibang adjective din sa parte nila. SP? For what? Grabe naman yung bloodbath. Hello po, SP. If nagkaroon po sana ng special session during the session break, do you think mas mabibigyan ng time yung legislative measures and then nasunod sana yung regional time for impeachment? Yes, but again, under the Constitution, that is up for the President to call. Pinag-usapan na rin natin yan nung recess, hindi ba? Pangulo ang pwede magpatawag ng isang special session, may dahilan man o wala, may rason man o wala. Sa panig at parte ng Senado, bilang Pangulo lang ng Senado, wala akong kapangyarihang magpatawag ng special session. Dahil Pasalamat pala yung mga DDS dito kasi hindi ginawa ni PBBM yun. Kasi kung ginawa ni PBBM yun, for sure, iyak yung mga yan. 'Di ba? Tapang-tapang pa naman ni Marcoleta ngayon. Biglang tumapang si Marcoleta ngayon na in fairness. Iba pala talaga yung kapag naging senador ka na, tumatapang din par. Mag-resume din ang sesyon ng Kamara, hindi lamang naman ng Senado. Sir, pagka nag-decide yung writing Congress na pwede na hindi na natapos, magsabi niyo parang after the plenary, hindi ba mag-a-apply dun yung 1-year ban ng impeachment? Sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, yung 1-year ban sa ordinary filing ay magsisimula kapag ni-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Sa extraordinary filing of 1/3, magsisimula yung 1-year ban kapag isinumite sa Senado yung pirma ng 1/3. So walang kinalaman yung 1-year ban sa gagawin o hindi gagawin ng Senado. Nagsimula na yun nung pinadala pa lang nila yun sa Senado. So February 5. So since na-submit na siya, parang unlimited na siya. Ganun. Buna yung 1 year. Whether mag-resume o hindi, whether mag-trial ngayon o next Congress, nagsimula na yung 1-year ban. Walang kinalaman yun sa pagsisimula o pagkakaantala ng 1-year ban. Sir, di ba may proposed calendar po kayo last time? Pero ngayon po kayo, ano na po yung magiging timetable po natin? 11, ipe-present ng Kamara yung articles of impeachment. Pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer yan sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang impeachment court sa 11 din. Susumpa kami, i-convene ang impeachment court, mag-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawa. Sana, 'di ba? Sana hindi na ma-postpone yan ha. Kasi kung ma-postpone pa talaga lang, iwan ko na lang talaga yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo 10 araw matapos nang matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala nang otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila, so maaantala ang trial at iintayin na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong Kongreso. Sa pagbubukas ng panibagong Kongreso, ang galing. Hindi sana kung sinimulan yan kahapon 2. 'Di ba? Edi siguro after 10 days, so June 12, 'di ba? So hindi sana maabutan yung impeachment na yan ng next Congress. Saktong-sakto din ha. Nilagay sa 11, tapos 10 days, 22.
Ay nako. Kailan ba yung palitan ng mga senador diyan para search natin. Play. Magpapasya sila? Sasang-ayon ba sila sa ginawa ng 19th Congress? O babaguhin ba nila ito? They can either reverse it or they can either approve it or acquiesce to it by simply proceeding with trial. That is part of the rules of court right now na suppletorily applicable. Merong view na hindi na namin kailangan amyendahan yung rules namin dahil suppletorily applicable naman yon. Menos away pa, menos issue kaugnay nga sa pwedeng ibato sa amin na changing the rules in the middle of the game. Since sinabi nyo na hindi pa rin yung 20th Congress, pag nag-convene kayo sa June 11, pagdating ng 20th Congress, can they choose not to convene o convene na kayo? They have to convene. Reconvene on the 20th? Yes, the 20th Congress has to convene because you have new senator judges. So they can also, chances are, if chance lang, pwedeng hindi. Sa June 30, diba? 20th Congress in Philippines is set to commence in the term of June 30, 2025, following the conclusion of 19th Congress. Saktong-sakto talaga eh. Ay, kung sinimulan lang talaga nila agad yan, bede sana natapos na yan. Diba? Kakayanin eh. Parang diniskartihan talaga ng maigi eh. There is that possibility. Again, we cannot bind subsequent Congresses. But that is not only applicable to us. All previous Congresses cannot bind subsequent Congresses by virtue of the principle that we cannot pass an irrepealable law. So SP yung decision doon, simple majority lang. Simple majority, there being a quorum. Okay. And then, sir, yung June 11, yung session, kasi doon mangyayari lahat po, di ba? So, morning or afternoon on June 11? Afternoon kasi wala naman hopefully, wala naman na kaming hinahabol na ng mga panahong yun. So, na-assume nyo na tapos na lahat by June 10, June 11? Wala na rin kaming maaprubahan naman eh. Wala na rin, tapos na yung CA, tapos na lahat. Actually, kahit buong araw na kami magdebate at magbotohan ng paulit-ulit, kakayanin na yun. Okay. So, simulan nyo agad yan ha? Palagi namang meron. Hindi naman kami pwede mag-session ng walang quorum. Yes. Ay, nako. So, yun lang naman muna mga kanoises. Hanggang dito na lang muna. Putulin muna natin. Gawan na lang natin to ng part 2. So, yun. Kita niyo naman yun. Ang video yan is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So, si Senate President Jesus Escudero yan. So, ang pinag-uusapan nila dito is about nga dun sa impeachment this coming June 11. So, narinig nyo naman. Parang ako, hindi ko talaga maintindihan di ba? Yung ng mga senador na to, especially kay Senator Jesus Escudero, na parang, ewan ko, parang nakakainis kasi pare. Minove siya ng 11, tapos 10 days pa para mag-response. Malay natin, uubusin ni VP Sara yung 10 days na yan. Di ba? Isasakto niya talaga ng 10 days bago siya mag-response. So, parang pinapatay talaga yung oras. Di ba? Nakakainis lang kapag ganyan talaga nagkaroon ng conflict this 20th Congress. Parang parang pwede na rin siyang gawin ng mga susunod na mga politiko na mag-try na mangurakot sa Pilipinas. 'Di ba? Na parang yun lang din yung gagawin nila na ay isasakto natin to sa sa mga April, 'di ba? Para magkakaroon ng palitan. So kapag ganun, maabuso. Diba? Maabuso na parang, imbis solid na to sa 19th Congress Pero nung nagpalit na ng 20th Congress, magkaiba na ng pananaw yung ibang mga senador or whatsoever. Hindi na magiging balance yung yung pagganap sa impeachment. So, parang nakakainis lang din, diba? Na parang, ano pa yung silbi ng mga ebidensya? So, ano pa yung silbi ng mga ebidensya kung ito lang din pala yung basihan nila? Diba? Tapos, yun nga, kita nyo naman, parang inaaning lang din tayo na hinihintay. Diba? Pinapatagal nila. So, pinapatagal nila, tapos sasabihin nila sa atin na hindi natin alam kung ano yung gagawin ng 20th Congress. Nasa sa kanila na yun. Like, what? Diba dapat kung nasimulan na yan, sige, sabihin na lang natin kahit na na lang siguro, ipagpatuloy na lang ng 20th Congress. Diba? Kung sino na lang yung papalitan nila or pinalitan nila, sila yung magpatuloy nun. Kasi yung 12 na senador pa naman natin is sila pa naman yung matitira eh. Diba? So parang dugtong lang naman yun. So maabutan ba nila yun? Unlike dun sa 12 na bago. Diba? Pero kung yung 12 na mga current senators
Di ba? Walang problema doon. Kaya nakakainis lang talagang isipin pa rin na parang ginaganito yung impeachment tapos pinapatagal, tapos magugulat na lang tayo, napupospone, di ba? Kapag ito talaga napospone pa talaga to, this coming June 11, ewan ko na lang talaga parang nakakawalang gana. Di ba? Alam niyo yung ganyan na wow, 125 million pera ng taong bayan. Tapos ginanon lang, na-dismiss lang. Diba? Nakagadismaya. Like, may ebidensya, na-impeach si VP Sara sa Kongreso. Diba? So, it means matibay talaga yung ebidensya kasi nakakahiya naman sa mga congressman na bumoto, diba? Tapos, mahina naman pala yung ebidensya. So, it means, since nag-proceed siya, malakas-lakas yung ebidensya. Tapos, malaman-laman natin, biglang hindi may impeach, diba? Na parang, oh my goodness. Ewan ko na lang. So, kayo naman sasabi nyo dito para comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.